Apo, huwag kang masyadong malikot. Dito ka lang sa loob ng kulambo. Noong kapanahonan namin sa Capiz, hindi lang dilim ang kalaban pagpatak ng alas 6 ng gabi. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutan mag-like, share, and follow para naman updated kayo sa bago naming upload. Nagsimulang magkwento si Lolo Berting habang hinihit-hit ang kanyang tabako. Ang usok nito ay parang sumasayaw sa liwanag ng mitsa ng kasera. Nangyari ito noong dalaga pa ang lola mo. Uso noon ang anihan ng palay, kaya huli na kaming nakakauwi galing sa bukid. Isang gabi, habang naglalakad kami sa gitna ng sagingan, nakarinig kami ng malakas na kaluskos. Akala namin ay ligaw lang na baboy ramo. Pero laging gulat ko nang itapat ko ang aking sulo, ang baboy ay kakaiba. Masyadong mahaba ang mga binti nito at ang mga mata ay parang uling na nagbabaga. Ang pinaka nakakatakot, imbes na umungol, parang boses ng tao na humihinga ng malalim ang naririnig namin. Tumakbo kami pauwi sa aming kubo. Pagpasok namin, nilak ko agad ang pinto na gawa sa kawayan. Doon nagsimula ang laro ng pandinig. Kapag mahina ang huni ng tiktik, nandyan lang siya sa tabi-tabi. Pero kapag malakas at parang malapit, doon siya malayo. Noong gabing iyon, napakahina ng tunog, parang bulong lang sa hangin. Maya-maya may narinig kaming parang kuko na kumakamot sa bubungan naming nipa. Putang ina. Parang may naghahanap ng butas. Alam naming ang asawa ng kapitbahay namin ay nagbubuntis noon at iyon ang pakay ng nilalang na yun. Ang amoy ng bagong buhay. Hindi ako nagpatinag. Kinuha ko ang aking itak na binasbasan ng langis at isang dakot na asin. Isinigaw ko ang lahat ng mura na alam ko at isinaboy ang asin sa bintana. Bigla namang may narinig kaming malakas na pagpag ng pakpak. Parang higanting payong na binubuka. Isang malaking anino naman ang dumaan sa tapat ng buwan at biglang tumahimik ang paligid. Ang tanging naiwan ay amoy ng malansang karne at bulok na asopre. Hindi natatapos ang kwento sa paglipad ng anino sa bubungan na po. Bulong ni Lolo Berting habang muling sinisindihan ng kanyang tabako. Dahil sabi niya, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi yung nakikita mong may pakpak, kundi yung kasalubong mo lang sa daan araw-araw. Kinabukasan, matapos ang gabing iyon, hindi raw mapakal si Lolo. Alam ko ang narinig ko, yung kuko na kumakamot sa bubong at tunog ng pakpak. Pero bago ko naitaboy ang nilalang gamit ang itak, sigurado akong nasugatan ko ang dulo ng pakpak nito. Naglalakad-lakad sa baryo si Lolo. Kunwari ay bibili lang ng suka sa kanto. Ngunit ang totoo, tinitignan niya ang bawat braso at balikat ng mga nakakasalamuhan nito. Huminto ako sa tapat ng bahay ni Aling Rosa. Siya ang kilalang mananahi sa nayon. Tahimik at laging nakabalbal kahit mainit ang panahon. Pagbati ko sa kanya, napansin ko ang isang bagay. Nakatakip ito ng mahigpit sa kanyang kaliwang balikat. Hindi amoy tela o sinulit ang paligid ng kanyang bahay. Amoy malansa na hinaluan ng sunog na buhok. Hindi daw siya makatingin ng diretso kay Lolo. At ang kanyang mga mata ay tila puyat at namumula. Aling Rosa! Tawag ni Lolo sa kanya. Balita ko ay may malaking ibon na umaaligid kagabi. Kaya nanlaban ako. Kaya sigurado akong may sugat yun sa braso. Bigla siyang napatigil sa pagtatahi. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, nahulog ang kanyang balabal. Doon nakita ni Lolo ang isang mahabang hiwa sa kanyang balikat na hindi ordinaryong sugat. Itim ang dugo nito at tila hindi naghihilom, parang nahiwa ng isang banal na itak. Napaatras siya
at sa isang iglap, ang kanyang boses ay naging karalkal. Katulad daw yung narinig ni Lolo sa sagingan. Huwag kang makialam, Berting. Hindi mo alam ang gutom namin. Bulong niya bago siya mabilis na pumasok sa loob ng kanyang madilim na bahay at ibinilandra ang pinto. Simula noon, hindi na daw lumabas ang bahay si Aling Rosa. Sabi ng mga kapitbahay, nakita na lang nilang abandonado na ang dampa niya pagkalipas ng ilang araw. May mga nakakita raw sa kanya sa kabilang bundok, naghahanap ng bagong baryo mabibiktima. Kaya mag-ingat ka po. Babala ni Lolo Berting. Ang aswang hindi laging mukhang alimaw. Minsan sila pa yung pinakatahimik mong kapitbahay.